Idiniin ng Komite ng Senado ang CIDG Region 8 bilang nasa likod umano ng pagkamatay sa kulungan ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Para sa detalye, may ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Maris, premeditated o pinlano daw ng mga miyembro ng CIDG Region 8 ang pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa upang pagtakpan ng kanilang pagkakasangkot sa operasyon ng iligal na droga. Yan ay ayon sa committee report ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Justice and Human Rights na pirmado na ng mayorya ng committee members at naihain na sa Senado. Ibinasa ng komite ang konklusyon nito sa pahayag ni Eastern Visayas Drug Lord Kerwin Espinosa na kasama sa tumanggap ng pera mula sa droga ang mga kasama sa CIDG Region 8 team na pumatay sa kanyang ama. Partikular sila nooy CIDG Region 8 Head Superintendent Marvin Marcos, Chief Inspector Leo Laraga at Superintendent Santi Noel Matira. Kaduda-duda rin daw ang nangyari sa operasyon ng CIDG sa Baybay Sub-Provincial Jail. Ayon sa committee report, questionable kung bakit kailangan pa ng search warrant para sa isang nakakulong na, kung bakit madaling araw isinagawa ang operasyon, kung bakit pinaluhod at dinisarmahan ng jail guard, at bakit nawawala ang CCTV recording sa kulungan. Mismong trajectory raw ng tama ng bala kay Mayor Espinosa ay nagpapahiwatig na binalid siya ng malapitan habang nakahiga na siya sa sahig. Dahil dito, pinapabilisan ng Senado sa Department of Justice o DOJ ang resolusyon ng reklamo laban sa mga miyembro ng CIDG Region 8, lalo't mahigit 3 buwan na itong nakabinbin doon. Sinabi rin ng komite na hindi dapat nagmamicromanage sa PNP affairs si Pangulong Rodrigo Duterte. Natagpuan kasing ipina-reinstate ni Duterte sina Marcos matapos itong tanggalin na sa pwesto ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Dapat din daw tingnan ng judicial branch kung may pananagutan ba ang mga hukom na naglabas ng search warrant para sa isang detention facility. Ayon kay Senador Ping Lacson, i-report niya sa plenaryo ang committee report bukas o sa Martes. Ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, anumang oras ay inaasahang ilalabas na ang resolusyon ng DOJ ukol sa issue. Maris? Maraming salamat, Jam Sisante.